Hi! Kumusta ka na? Ready ka na ba para sa story natin ngayon? Ako kasi, ready na ako. Ang dami nating mapapakinggan from kakilig-kilig to aswang to action to madrama. Lahat yan meron sa kwento natin ngayon. Kaya bago pa natin simulan ng kwentong to, iimbitahan ko po muna kayo na makinig sa ating mga sister channels na Aswang Confession, Kwentong Takip Silim, Aswang Radio, Miss Amy Aswang Love Story, Sitya Pangil, Sitya Bangungot, at sa mga kwento ng mga puro nakakakilig at drama lang, pwede rin naman ang mga kwentong pag-ibig sa Miss and Mr. Tagalog Love Story. So, puntahan niyo po yan, subscribe, like, and don't forget to click the notification bell para sa mga bagong uploads natin, updated po kayo. So, tara na, sa kwento natin ngayong araw na to. May isa na namang natagpong patay. Pareho ang edad gaya ng mga naunang biktima. Nasa 50 pataas at mga mayayamang ginang na mahilig sa alahas. Kapareho ng modus. Ayon sa mga kamag-anak, nagpaalam lang na makikipagkita daw sa ahente ng mga alahas. Bukod sa pinagnakawan ng biktima, pinatay din na parang hayo. Winakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Ha? Ma'am, baka naman hindi na tao ang hinahanap natin dito Baka aswang na to. Huwag mong kalilimutan na nasa probinsya tayo. Aswang? Walang ganon. May CCTV nga, di ba? Ay, oo nga pala. Ano? Kumusta na yung pinapagawa ko sa'yo? O eto na ma'am. May nakita akong ibang anggulo ng CCTV na to. At kitang-kita ko ang mukha ng suspect natin. Sigurado ka dyan Patingin nga. Oh, eto ma'am. Panoorin nyo. Teka. Kilala ko to Martin? Sa pagitan ng tawag ng tungkulin at pag-ibig, paano kung dumating ang pagkakataon na papipiliin ka sa pagitan ng lalaking mahal mo at ng tungkulin mo sa batas? Mas mananaig ba ang sigaw ng puso mo o ang sinumpaan mong tungkulin? Tayo na at pag-usapan natin sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kira. Ngayon po ay 37 years old na. Ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari halos 7 taon na ang nakalilipas. Isa po akong pulis. Sa klase ng trabaho ko ay may samut-saring krimen ang nasasaksiyan ko. Maliit man o malaking kaso. Ngunit ang isang kasong hinawakan ko na hindi ko makakalimutan ay nang ibalik ako nito sa lalaking inakala kong hindi ko na ulit makikita. Sigurado ka ba na nandito siya? Oo. Kahit kailan hindi sumobra ang informant ko. Kaya mo ba siyang harapin? Kakayanin. Grabe. Ilang taon mo siyang iniwasan, tapos sa kanya rin palang bagsak mo. Girl, pretend lang to. Bakit mo nga ba siya iniwasan? Ang akala ko sabi mo, siya ang greatest love mo. Magulo ang sitwasyon noon. We met and loved each other at the wrong time. Siya ang relasyon namin ng ex ko nung panahon na yon. While he was engaged through an arranged marriage. Ang alam ko, natuloy din ang kasal nila sa US. Tapos ngayon, wala. Nag-divorce rin pala. Ikaw naman, bakit hindi mo ipinaglaban? Mahal mo pala. Paano ko ipaglalaban yung taong pag-aari na ng iba? Good luck. Na girl. Napalingon kami sa pinto ng bumukasyon at tumunog ang wind chime na nakasabit doon. Pinormalan ko ang mukha ko nung makitang pumasok ang aming subject. Pasimple akong tumayo. Binuksan ko ang bag ko at kunwaring may hinahanap sa loob habang naglalakad. Hanggang sa bigla akong bumangga sa kung sino. Hindi ko inaasahan na medyo malakas niya akong mababangga kaya halos nawalan ako ng balanse at muntik na matumba. Pag-angat ng tingin ko, kasabay ng pag-alalay ng braso niya sa bewang ko. Naku, sorry. Kira? Martin? Sorry Hindi ko sinasadya. Nasaktan ka ba? Hindi, okay lang ako. Ikaw? Okay lang din. Nice to see you again. Sige, una na ako Okay. Kinabahan ako. 3 taon kaming hindi nakita. Sa tagal ng panahon na yon, hindi ko akalain na magkakaroon pa rin siya ng ganung kalakas na epekto sa akin. Agad akong lumabas sa restaurant gaya ng plano. Ang hindi kasama sa acting ko ay ang nararamdaman ko sa mga sandaling yon.
Nanginginig ang mga kamay ko, kaya sumandal muna ako sa pader ng isang tabi at ilang sandali pa ay lumabas agad si Jessica. Hoy, ano? Okay ka lang? Namumutla ka. Oo. Kinabahan lang ako. Ano? Halika na. Sigurado akong gagawa na siya ng paraan para makontak ka. Oo, tara na. Pakiramdam ko aatakihin ako sa puso eh. Ay, sandali. Naiwan ko sa loob yung hoodie ko. Sige, hintay na lang kita sa sasakyan. Bumalik agad si Jessica sa restaurant habang ako naman ay naglakad na papunta sa parking lot. Malapit na ako sa pinagpaparadahan ng kotse ko nang may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Natigilan ako ng paglingon ko, nakita ko si Martin. Nang umiti siya sa akin, nabawasan ang tensyon na nararamdaman ko. Hanggang sa tuluyan siyang nakalapit. Hi. Hi. Pasensya ka na kanina. Nasyak ako na makita kita, kaya hindi agad ako nakapagsalita. Okay lang. Pareho lang naman tayo. Kumusta ka na? Ayos naman. Okay lang. Okay. Ladies first. Ayos lang ako. Ikaw? Okay lang din. Divorced na. Ikaw? May boyfriend ka or are you married? Wala. Single. Masyado akong busy sa trabaho ko para sa ganyan. Oo nga pala. Pulis ka. Anyway, masaya akong nakita kita ulit. Ako rin. Okay lang ba na kontakin kita ulit? Magkita tayo, hangout lang kapag hindi ka busy. Sure. No problem. Kinabukasan pagpasok ko sa headquarters namin, ay agad akong dumiretso sa mesa ko, dala ang kapeng binili ko sa labas at isang pirasong tinapay sa kabilang kamay. Dumiretso ako sa mesa ko, saka binuksan ko ang computer. Nagsimula na ako magtrabaho nang tumunog ang phone ko. Hindi ko pa agad yun nakita dahil binabasa ko ang bagong impormasyong pumasok sa isa pang hawak kong kaso. Nang sa wakas ay tinignan ko na ang mensaheng pumasok, bahagya akong natigilan nang makitang galing kay Martin ang text. Simula na matapos naming mag-usap sa parking lot ng restaurant kahapon, wala na kaming hinto sa pag-uusap sa chat. Ngayon naman ay bumati siya ng good morning at nagtatanong kung pwede daw silang magkita. Sasagot na sana siya nung sumilip si Jessica mula sa conference room at tinawag siya. Kira, start na raw ang meeting. Okay, coming. Good morning, guys. Anong balita? Nakakausap ko ng subject kagabi pa. At isa lang ang paraan para makahanap tayo ng ebidensya para malaman natin kung tamang hinala natin. I will go undercover. Undercover? Sigurado ka? Hindi ba delikado yon? Wala namang hindi delikado sa trabaho natin. Bilang alagad ng batas, nakalibing na ang isang paa natin sa hukay. Paano kung hindi siya? Eh di hindi. Kung hindi siyang ituturo ng ebidensya, tatanggapin natin yon. Trabaho nating alamin ang katotohanan. Hindi lang sa parte ng biktima, kundi sa mga suspect din. Teka, bakit? Duda ka ba? Hindi naman. Naitanong ko lang. But I'm certain na siyang serial killer. Tingnan mo ang mga ebidensya natin. Mahilig siyang magsuot ng hoodie. Ang mga lugar kung saan natatagpuan ang mga bangkay ay lahat sa property niya. Sumailalim siya sa anger management therapy. Ilan na yung record sa kanya na inirereklamo siya na palagi siyang napapaaway. At higit sa lahat, malaki ang galit niya sa mami niya dahil sa issue nito sa panlalaki. Malalaman natin yan. Kailan ka magsisimula sa undercover mo? Mamaya. Kaya mo ba? Oo naman, trabaho to. Pero hindi siya kung sino lang, Kira. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang lalaking minahal mo ng gusto. Paano kung siya nga ang serial killer? Kung kailangan ako ang humuli sa kanya, gagawin ko. Okay, good luck. Salamat. Ang totoo, Madam Venus, hindi ko alam kung tama na ako ang naroon sa misyon na yon. Matapang akong pulis, kahit na babae ako, wala akong inuurungan na kriminal. Kaya kong makipagsabayan sa lakas ng pakikipaglabanan sa mga lalaki. Minsan nga nahihigatan ko pa sila. But, just like Superman, I have my own kryptonite. At yun ay si Martin. He has been my greatest love since high school. Gusto ko siya pero ang akala ko wala siyang gusto sa akin. I've seen him in different relationship until makagraduate kami. Nag-business school siya, ako naman nagpulis. Hanggang sa naging abala kami sa sariling buhay at nawalan kami ng komunikasyon. When we met again,
Dumadaan sa malaking pagsubok ang relasyon ko sa dating boyfriend ko for 4 years. I caught him cheating. Pero humingi siya ng tawad at isa pang pagkakataon. Habang si Martin naman ay engaged sa babaeng gustong ipakasal sa kanya ng ama. Mula sa simpleng pag-uusap na napunta sa lihim na pagkikita at lihim na relasyon. Hanggang sa nakita ko si Martin kasama ang babaeng gusto ng kanyang ama para sa kanya. Maganda, mahinhin, sophisticada. An ideal woman in short. Doon ako natauhan. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Kumbaga sa modernong salita ngayon, ginost ko siya. Tuluyan na rin ako nakipaghiwalay sa ex ko. Lumayo ako at nagpa-transfer sa Maynila. Mula noon ay tutok na ako sa trabaho hanggang sa nabalitaan ko na lang na natuloy ang kasal nila. Ang pagkakasangkot ni Martin sa serye ng pagpatay ng mga babaeng nasa edad 50 pataas ay isang malaking sorpresa sa akin. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya yung tipo ng lalaking kayang gumawa ng ganun. Pero kahit gaano ko pa siya kamahal, kailangan kong unahin ang tungkulin ko bilang alagad ng batas. Kira! Oh, Martin, kumusta? Okay naman. Ikaw? Okay lang ako. Kira, pwede ka bang mayakap? Sure. It's really good to see you, Kira. Masaya akong makita ka ulit. Ako rin. Pinagbigyan ko siya dahil yun din naman ang gusto ko. Nang yakapin ako ni Martin ay naramdaman ko ang higpit nito. Lihim ako na pangiti. Marahan akong huminga ng malalim. Ang lahat ng kaba, tensyon at takot ay nawala. Nang maramdaman ko ang mga bisig niya. Matapos sa mga nangyari, hindi ko akalain na darating pa ang pagkakataon na muli kaming magkikita at magkakausap. Hanggang sa nakalipas ng ilang sandali, saka kami naghiwalay. Kanina ka pa? Hindi naman. Buti nga wala masyadong ginagawa sa opisina. Pahinga ako sa pagtatrabaho. Sa paghahabol ng kriminal. Na-amaze pa rin ako sa'yo. Napakahinin mo noong high school tayo. Hindi ko akalain na magpupulis ka. It runs through the blood. Hindi lang talaga halata. Nakalimutan mo na ba? Pulis din ang tatay ko. Lumaki akong mahilig sa mga action movies at mga suspense at crime stories. Ang mabuti pa, doon tayo magpatuloy sa pag-uusap sa restaurant. May pinareserve na ako para sa atin. Okay. Mula doon sa park ay sumakay kami ng kotse niya at nagpunta sa restaurant na tinukoy niya. Bahagi akong nagtaka nang dalhin kami ng waiter sa isang VIP room kung saan nakahanda na ang mesa para sa akin. Nang muli kaming maiwan ni Martin, doon na biglang tumahimik. Bigla akong nailang, lalo na sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Bakit ganyan ka makatingin? Ha? At the same time, that really hits me na kapag tinanggap ko ang alok mo at iniwan siya, I will always be that woman. Your side chick who ruins everything. Ayoko maging ganon. Ayoko maging side chick. Ayoko nang palaging patago kapag nagdi-date. Sa tingin ko naman, I deserve better, di ba? Our love for each other was right, but at the wrong time. Ay, tama ka. I'm sorry. Noong mga panahon na yun ay wala akong lakas ng loob na kalabanin si Dad. Sunod-sunuran lang ako sa lahat ng dinidikta niya sa akin. Pero pagkatapos ng kasal ko kay Elena, ay naging miserable ang buhay ko. Palagi kami nagtatalo. Wala kaming bagay na pinagkasunduan. Mabuti nga sa US kami nagpakasal. Kaya makalipas lang ang isang taon ay naghiwalay agad kami. Mula noon, nilayo ko na ang sarili ko kay Dad. Kumusta na ngayon ang daddy mo? Yan nga ang dahilan kaya hindi rin ko makipagkita sa iyo ngayon, Kira. Tulungan mo ako. Gusto niya ulit akong ipakasal sa anak ng kumpare niya. Ayoko na. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin ko? Hindi hinto si Dad hanggat hindi ko napapatunayan sa kanya na may girlfriend na ako. Sabi ko sa kanya na ikakasal na kami. Sandali. Gusto mo bang magpanggap akong girlfriend mo? Oo. Kung okay lang sa'yo. Delikado para sa puso ko ang plano ni Martin. Pero alam ko na yun ang tamang pagkakataon para makapasok ako sa bahay nila at makakuha ng ebidensya. Kunwari, nag-isip pa ako ng malalim. Sumusulyap ako sa kanya at gusto kong matawa dahil ang tingin na binibigay niya sa akin ay parang batang nagsusumamo.
Ilang sandali pa, tumingin ako sa kanya at bumuntong hininga. Sige, payag ako. Yes, thank you. Ikaw ang bahala sa akin ha. Kapag inaway ako ng daddy mo. Oo, pangako. Kapag inalipusta ka, huliin mo na lang. Tapos ikulong mo. Loko. Biro lang. Oh, eto ng order natin. Kumain na tayo. Nang gabing yon ang kwento ni Martin sa akin, magaan ang loob at masaya siyang umuwi. Bukod doon, buong araw din daw na maganda ang mood niya. Pagbaba pa lang ng sasakyan at pagpasok niya sa bahay, hindi nawala ang ngiti niya at agad itong napansin ni Manang Carol, ang kasambahay at mayordoma sa kanilang lumang mansyon. Good evening, sir. Good evening din. Ipaghahain ko pa ba kayo ng hapunan? Busog pa po ako. Mamaya na lang ho siguro at ako na ang bahala sa pagkain ko mamaya. Kung wala na kayo gagawin, magpahinga na po kayo. Ay, sige po. Aba, teka. Mukhang ang saya mo ngayon ah. May nangyari ba? Meron po. Iho, nandiyan ka na pala. Mabuti naman at may pag-uusapan tayo. Tungkol na naman ho ba ito sa babaeng bago niyong gustong ipakasal sa akin? Anak, mabait si Aurora. Dad, hindi pa ba kayo natuto sa nangyari sa kasal namin ni Alina? Sinabi mo rin niya kay Alina, mabait siya. Tsak magkakasundo kayo. Di munyita ang babaeng yun eh. Subukan mo lang. Dad, please. Just stop it. Hindi ako laruan nyo. Tama na ang pagmamando nyo sa buhay ko. Ayoko nang sundin kayo. Alam niyo kung bakit? Dahil sa tuwing kayo ang nagdidesisyon para sa akin, nasisira ang buhay ko. Let me live my own life, Dad. Ayoko lang magkamali ka. At let me make my own mistake and learn from them. Kasama yun sa buhay ng tao, Dad. Dahil the more na kayo ang nakikialam sa akin, mas talo lang nagugulo ang buhay ko. Ano? Ipapakasal niyo ako sa kung kani-kaninong babae na gusto niyo? Ginagawa niyo akong investment niyo, Dad. Anak niyo ako. Kahit minsan, iparamdam niyo naman sa akin yun. Lahat ng ginagawa ko ay para rin sa'yo. Then I don't want it. At correction lang, Dad. Para sa inyo ang ginagawa ninyo, hindi sa akin. Ginagamit niyo lang ako. Kung talagang para sa akin yan gaya ng sinasabi ninyo, iisipin niyo muna ang nararamdaman ko. Saka hindi niyo malang ako tinanong kung may mahal akong iba? Anong mapapala mo sa lintik na pagmamahal na yan? Yan. Kaya nakakandiletse-letse ang buhay ko. Ang buhay natin. Dahil dyan sa katwiran niyo, Dad. Oo nga pala. Wala kayong alam sa pagmamahal dahil kahit kailan. Hindi niyo minahal ni Mami ang isa't isa. Kaya nga nung buhay pa siya, palagi niyong niloloko ang isa't isa. May lalaki siya, ikaw naman, kaliwat kanan ng babae mo. Dad, I don't want to be like you. And I will never be like you. Mula ngayon, hindi niyo na ako madidiktan pa. Magpapakasal ako sa babaeng mahal ko. Kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, wala kang mamanahin sa akin! Kayo ang bahala. Marunong ako magtrabaho. May sarili akong mga negosyo. Mabubuhay ako kahit wala ang mana ninyo. Hindi ko matatanggap kung sino man yung babaeng yan. Wala naman akong sinabing kailangan mo siyang tanggapin, Dad. At wala akong pakialam sa opinyon nyo. Matutulog na ako. Masyado akong masaya ngayon para hayaan kong siraan nyo ang gabi ko. Nang gabing yon dahil sa pagtatalo nilang mag-ama, hindi na lumabas ng kwarto niya si Martin. Ang kwento niya sa akin, habang nakaupo siya sa kama at nakasandal sa headboard, nakaramdam siya ng gutom. Kaya hininto muna niya ang pinapanood at lumabas ng kwarto. Pagdating sa kusina, gumawa daw siya ng sandwich. Doon niya ako naisipang i-chat. Mabuti na lang at gising pa ako ng mga sandaling yon. Kaya agad ako nakareply sa kanya. Hi. Sorry kung nakaabala ako. Hindi, okay lang. Nagbabasa lang naman ako ng report. Napatawag ka? Wala. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Oo, kung papayag ka, baka pwede tayo mag-video call. Oo naman.
Matapos kong ibigay ang permiso ko, agad siyang nag-request ng video call sa akin. Nang sagutin ko yon, naroon ako sa harap ng table. Nakasuot lang ng pambahay na shorts at blouse na spaghetti strap. Nakaklamp pataas ang buhok at suot ang eyeglasses ko. Napangiti ako nang tignan ako ni Martin ng ilang sandali bago niya ipagpatuloy ang ginagawa niyang sandwich. Anong kaso ang hawak mo? Hindi ko pwedeng sabihin. Confidential to. Pero basta medyo mahirap to. Aha. Speaking of kaso, di ba uso ang patayan dito? Yung mga matatandang babae ang magbiktima. Oo. Ikaw ang may hawak ng kaso na yon? Hindi. Ang kasamahan ko. Wala pa bang balita doon sa serial killer? Wala pa eh. Magaling kasi yung suspect. Kalkulado bawat galaw. Dati namang tahimik dito sa atin eh. Ewan ko ba kung bakit nauso ang patayan dito ngayon. Ang naririnig ko pang ang kwento ng mga kasambay ko, hindi naman daw tao ang pumapatay, kundi aswang. Aswang? Don't tell me naniniwala ka. Partly, yes. Seryoso? Kira, minsan na ako nakakita ng aswang nung bata pa ako. Siguro around 10 years old ako noon. Hindi ko alam kung saan siya galing. Basta nagising ako ng madaling araw. Nasa kwarto ko siya at malapit na sa kama. Bumalikos pa ako ng bangon tapos saka ako sumigaw. Tumalon pa ka sa bintana eh. Anong hitsura niya? Babae yung aswang eh. Mahaba at puti ang buhok. Nanlilisik ang mga mata. Tapos parang ang liit ng ilong niya. Pero yung bibig niya ay malaki at matalas sa mga pangil niya. May timang balat na parang magaspang ang itsura. I swear, walang joke yun. Hindi ko talaga makakalimutan yon. Tapos kinabukasan, may nakitang bangkay doon sa may bukid. Wakwak ang tiyan. Gaya nung kung paano pinatay ang mga biktima ngayon. Habang nagkukwento si Martin, kumakain siya ng sandwich at nakayuko siya, paabante, at nakatukod ang mga braso sa counter ng kusina. Ang phone naman daw niya nakasadal sa isang malaking garapon. Sa anggulong yon, hindi lang si Martin ang kita ko, kundi ang bandang likod niya. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang may napansin akong lumabas mula sa pader na kung sino sa bandang likuran niya. Nanlaki ang mga mata ko nang agad kong maalala ang kwento niya tungkol sa aswang. Ang mukha nito ay eksaktong sumusunod sa deskripsyon na sinabi niya. Seryoso ka ba dyan? Oo nga. Kaya nga ang duda ko eh. Aswang talaga ang... Martin! Sa likod mo! Mabilis itong sumugod kay Martin at tinaas ang kamay. Akma sana siyang sasaksakin ito habang nakatalikod, pero mabilis siyang nakaiwas. Binitawan niya ang tinapay at kinuha ang nakasabit na stainless steel na kawali. Pagharap ni Martin, bigla niyang pinukpok yon sa mukha ng aswang. Demonyo ka! Paano ka nakapasok dito? Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. May isa pang tao sa labas ng bintana. Ano? May tao sa bintana. Nasa labas. Sigurado ka? Hindi ako maaaring magkamali. Kitang-kita ko na may taong nasa labas ng bintana at pinapanood ang pag-atake ng aswang. Malaki ang pangangatawan niya. Pero hindi alam kung babae o lalaki ito dahil may nakasuot na hood sa ulo nito. Dahil doon napatayo ako. Kailangan kong puntahan si Martin agad. Bitbit ang phone, agad akong tumakbo sa kwarto. Nagsuot ako ng pantalon at nagsuot ng jacket. Kinuha ko ang baril ko saka nagmamadaling tumakbo palabas ng apartment. Ang kotse ko sana ang dadalhin ko pero mas mabilis akong makakarating kapag nag-big bike ako. Martin, okay ka lang? Oh, Pupuntahan kita dyan. Hintayin mo ako. Kira, wag na. 15 minutes. Nandiyan na ako. Pagdating sa bahay nila, agad akong pumasok sa kanilang bakuran matapos akong salubungin ng kasambahay nila na si Manang Carol. Mukhang nagising ang lahat sa nangyaring gulo dahil maging ang daddy niya ay naroon sa sala. Pagpasok ko ay agad na tumakbo sa akin si Martin at matagal kaming nagyakap. Mabilis kong tinignan ng katawan niya kung nasaktan ba siya. Magandang gabi po. Kira? Martin, okay ka lang? Nasaktan ka ba niya? May sugat ka o kahit galos? Wala naman. Mabilis na akong nakaiwas. Ay, nakakapagtaka naman. Paano nakapasok dito yon? Sinasabi ko naman sa inyo na walang aswang. Ano yun? Guni-guni ko lang ba yung nakalaban ko? Ayan, kausap ko si Kira kanina, Dad. Nakita rin niya. Kaya nga ako ligtas dahil sa kanya eh.
Kung hindi niya nakita, baka patay na ako. Martin, pwede ko bang makita kung saan galing yung aswang? Oo, dito. Sumunod ka sa akin. Mula doon sa sala ay dinala niya ako sa gilid na pinanggalingan ng aswang. Mahaba ang pasilyo na yon. May 2 pinto sa kaliwa at isa sa pinakadulo. Ang isang pinto sa gilid ay papasok sa dirty kitchen. Ang isang pinto naman ay daan papunta sa gilid kung saan naroon ang servants' quarters. Ang pinto naman sa dulo ng hallway ay patungo sa likod ng bahay. Natigilan ako nang bumaba ang tingin ko sa sahig. Nagkalad doon ng mga lupa na mula doon sa pinto papunta sa likod ng bahay. Hanggang sa dulo, papunta sa dining area at formal kitchen. Agad kong binunot ang baril ko at ikinasa yun. Saka sumenyas kay Martin. Diyan ka lang. Kira, delikado. Baka nandyan pa yung aswang. Huwag ka mag-alala. Kaya kong sarili ko. Mag-iingat ka. Oo. Salamat. Maingat kong binuksan ang pinto at lumabas. Sinuyod ko ang paligid. Wala na akong makitang bakas ng aswang doon. Maliban na lang sa gilid ng bahay. Doon sa harap ng bintana kung saan tumayo ang taong nakita ko nagmamasid kanina. Nang tumakas ang aswang, agad siyang sumunod at tumakbo. Patunay na tama ang nakita ko dahil sa mga damo at mga tanim na halaman na nakadapa sa lupa. Ibig sabihin may tumapak sa mga yun. Naglalakad na ako pabalik nang may biglang kumalis ko sa halamanan. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang pagtapat ko ng flashlight sa kanila, makita ang isang taong nakatago sa likod nito. Nakapatong ang hood ng jacket sa ulo nito at ang kulay ng mata niya ay berde. Sino yan? Lumabas ka dyan! Sinabi ng Hoy! Tumigil ka! Tumigil ka sabi! Nang tumakbo ang taong yun, mabilis ko siyang hinabol. Nang hindi siya huminto, kahit anong sigaw ko ay agad ako nag-warning shot. Huminto lang siya sandali, pero mabilis din siyang tumakbo palayo at pumasok sa madilim na gubat. Nang tuluyan siyang mawala sa paningin ko, huminga ako ng malalim. Wala na akong nagawa kundi maglakad pabalik sa mansyon. Pagdating ko doon, inaabutan ko si Martin na naghihintay sa akin at may pag-aalala sa mukha. Kira, ayos ka lang? Oo. Ano yung narinig kong putok ng baril? Warning shot. May tao akong hinabol na nagmamanman sa inyo. Malamang siya yung nakita ko kanina na nasa labas at nakatayo sa bintana. Magkakampi sila ng aswang? Hindi natin alam. Hayaan mo. I-report ko to sa opisina. Ang aswang. Wala na po. Bukod sa mga lupang iniwan niya dito sa loob ng bahay, wala na siyang iniwang bakas na pwede nating matukoy kung saan siya pumunta. Ay, mabuti naman. Paano kaya nakapasok yon? Siguro yung sinabi mong tao ang nagpapasok sa kanya dito. Mamaya po pag-alis ko, siguraduhin yung nakalakan lahat ng pinto at bintana sa buong bahay. Oo, salamat ulit. Maraming salamat sa pagpunta mo dito. Wala yun. Trabaho ko to. Sige, una na ako. Sandali lang. Nagulat ako nang biglang hinawakan ni Martin ang kamay ko at hinila ako palapit sa daddy niya. Sinubukan kong bawiin yon pero di niya talaga ako binitawan. Salubong ang kilay na bumaba ang tingin niya sa kamay namin bago muling umangat ang tingin sa aming dalawa. Agad kong nahulaan ang gustong mangyari ni Martin. Gustuhin ko mang pigilan siya, wala na akong nagawa dahil kaharap na namin ng kanyang ama. Nang bumaba ang tingin nito sa kamay ko, napilitan ako magdahilan. Dad, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Kira. Siya po ang girlfriend ko. Magpapakasal na po kami. Oh, siya! Good evening po. Nakakalimutan ko lang po yung engagement ring ko sa bahay dahil sa sobrang pagmamadali. Dad, siya lang ang babaeng gusto kong pakasalan. At mangyayari yun sa lalong madaling panahon. Again, hindi po ako nagpapaalam sa inyo. Ipinapaalam ko lang na desidido na ako. Bahala ka! Mula sa kotse ay naglakad ako palapit habang nagsusuot ng gloves kung saan nakahandusay ang isang bangkay ng babae. Gaya ng mga naunang biktima, nasa 50 anyos. Nawawala ang mga alahas at pera. Wakwak ang tiyan at wala ng laman loob. Hindi ko maiwasang maalala ang mga naganap sa bahay ni Martin. Matapos inspeksyonin ng bangkay, kinausap namin ang mga naunang pulis na dumating sa crime scene. Saka kami lumayo ni Jessica. Anong oras nangyari ang krimen?
Sa pagitan ng alas 12:30 hanggang 1:00 ng madaling araw. Nakausap niyo ng witness? Oo. Isang binatang nagkataon malapit dito sa crime scene. Nasiraan daw siya ng motor kaya tinabi niya muna sa gilid. Nasa bandang loob daw siya ng halamanan pumesto dahil baka daw may humintong holdapper. Dahil madilim dun sa pwesto niya at nakapatay ang headlight ng motor niya, hindi raw siya napansin. Basta nakita niya, naglalakad daw yung babae tapos may nakasunod daw sa kanya. Medyo matangkad, nakamaong na pantalon, nakasuot ng itim na hoodie, at may suot na itim na face mask. Boots ang suot na sapatos. Hindi niya masabi kung babae o lalaki yung taong nakasunod. Ang akala nga daw niya, magkasama sila. Nang makalayo ng dalawa, nakarinig na lang daw siya ng malakas na sigaw. Saktong nagawa niya na yung motor niya, kaya pinaandar niya na yun at hinanap kung saan galing yung sigaw. Doon niya nakita ang suspect na sinasaksak ng sunod-sunod ang biktima, gamit ang military knife. Tapos, may isa pa daw dumating. Aswang? Paano mo nalaman? Yun ang sabi ng witness. Ano raw ang itsura na nakita niya? Mahaba at puti ang buhok, nanilisik ang mata, maliit. Maliit ang ilong. Malaki ang bibig niya at matalis sa mga pangil niya. Maitim ang balat na parang magaspang ang itsura. Yun ba? Tama, yun nga. Mukhang gustong palabasin ni Martinez Guerra na aswang ang pumapatay para... Jessica, hindi si Martin ang suspect. Nagpapatawa ka ba? Siya ang tinuturo ng mga nakuha nating ebidensya. Pwes, hindi ngayon. Paano mo naman nalaman? Dahil sa mga oras na yun ay magkausap kami ni Martin. Magka-chat kami. Nagpapadala siya ng mga pictures habang nag-uusap kami. Tapos nag-video call pa kami. Nasa bahay siya ng mga oras na yun. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. At ang aswang na yon at yung serial killer na yon ay pumasok sa bahay nila. Magka-video call kami habang nasa kusina siya kumakain. Nakita ko mismong naglaban sila ng aswang. Sumugod pa ako dun sa kanila. At yung taong nakasuot ng itim na hoodie, inabol ko pa siya dahil nagmamanman siya sa bahay nila Martin. Paano kung mali ka? Paano kung mali tayo? Mag-iimbestiga pa ako. Gagawa ako ng paraan para makapasok sa bahay nila Martin. Babalitaan kita. Siguraduhin mo lang na hindi mauunang emosyon mo, Kira. Alam kong mahal mo siya. Pero as of this moment, siya pa rin ang prime suspect natin. Hindi ko nakakalimutan yon. Dahil sa mga bagong natuklasan ko, isa lang ang naisip kong paraan para malaman ko kung may kinalaman nga sa serial killing si Martin. Ang makapasok sa mansyon at manirahan doon ng ilang araw. Ang obserbahan at mag-imbestiga sa kanya. Ang kumuha ng kahit anong mga ebidensya na maaring magturo o magdiin sa kanya. Hanggang tila ang langit na mismo ang gumawa ng paraan para sa akin. Nagulat ako nang tumawag si Martin at alokin akong manirahan sa mansyon para mas maniwala daw ang daddy niya na ikakasal na kami. Hindi siya nagdalawang salita at pumayag naman agad ako. Pagdating namin sa mansyon, wala pa doon ang daddy niya. Ayon kay Manang Carol, lumuwas daw ng Maynila si Don Pedro. Samantala matapos naming may akyat ang luggage ko sa kwarto ni Martin, doon ako nakaramdam ng kaba. Matapos kong ayusin ang mga gamit ko, lumingon ako sa bintana. Lumapit ako doon at sinalubong ako ng tanawin ng maraming puno at matataas na bundok. Bigla kong naalala ang taong naka-hoodie. Ayon kay Manang Carol, masukal na ang loob ng gubat at walang masyadong pumapasok doon maliban sa mga ngaso. Kira, naayos mo na ang mga damit mo? Oo. May kailangan ka pa? Kailangan ko lang ng lalagyan para sa mga baril ko. Wow, cool. Pwede mong ilagay dito sa kabilang bedside table. Salamat. Sandali lang, may kukunin. Sandali, dito ka muna. Natigilan ako nang hawakan ako ni Martin sa braso. Pagkatapos ay niyakap niya ako sa leeg mula sa likod. Nangilid ang luha ko, Madam Venus. Parang noong mga sandaling yun gusto kong kalimutan ang totoong dahilan kung bakit ako naroon. Gustong bumigay ng puso ko. Pero ang kasong hawak ko na nagsasangkot sa pangalan niya ang namamagitan sa amin sa mga sandaling yun. Napapikit ako ng halika ni Martin ang sentido ko at dinikit doon ang mukha niya. Gawin na nating totoo to, Kira. Dahil kahit kailan ay hindi ka pa rin nawala sa puso ko. Mahal pa rin kita. Be my girl again and I promise you, hindi na tayo maghiwalay. Pero ang daddy mo, Martin, alam natin na ayaw niya sa akin. Wala akong pakialam. Minsan ko nang sinunod ang gusto niya. Muntik lang masira ang buhay ko. Ngayon,
Ako nang masusunod sa gagawin ko sa buhay ko. And I choose to be with you. Baka naman nabibigla ka lang. Kailan lang ulit tayo nagkita? Kilalang kilala na natin ang isa't isa. At ayoko na magsayang ng panahon. Ilang taon na ang nawala sa atin. Sasayangin pa ba natin ang pagkakataon na to? Hindi ko alam, Martin. Nabibigla pa rin ako eh. Hindi mo na ba ako mahal? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng Opisina niya, sinasabing puro business transactions ang naririnig niyang pinag-uusapan nito at ng kasosyo niya. Kapag naman lalabas ng opisina, pupunta lang sa meeting, tapos uuwi na. Kahit ako, walang makitang kaduda-duda sa kanya. Naganap na ako sa bahay. Oo, marami siyang hoodie jacket at maong na pantalon pero wala akong nakitang kahinahinala doon. Kahit anong hanap ko ng ebidensya na magtuturo sa kanya, na siya nga ang totoong killer. Wala. Eh di wala. O huwag ka nang mag-overthink. Sige, salamat Ate Duday. O, basta kapag may kailangan ka, tawag ka lang. Okay, salamat ulit. Matapos naming mag-usap ay pumunta ako sa walk-in closet at kinuha ang laundry basket para ibigay yon sa kasambahay. Lalabas na sana ako ng kwarto nang may napansin akong mansyang kulay pula sa isang long sleeve polo niyang kulay puti. Agad akong kinabahan. Paano kung dugo yun ng tao? Mula nang dumating ako doon ay nagsimula ako mag-imbestiga. Ang tanging dalangin ko ay ang mapatunayan kong hindi si Martin ang killer. Dahil naniniwala ako na hindi siya ganong klase ng tao. Kaya malaking takot ang hatid sa akin ng dugong yun na sa damit niya. Kaya naman kinuha ko yun. Pagkatapos ay inamoy ko. Malansa. Dugo nga. Habang inaamoy-amoy ko ang damit niya, doon siya biglang pumasok. Oh, love. Nakaligo ka na? Hindi pa. Ibababa ko lang sandali dito sa laundry area para malaban na nila manang bukas. Ah, nga pala, dugo to nasa damit mo ah. Saan galing to? Doon sa ground ceremony ng isang project na sisimulan pa lang. May ginawa silang parang ritual. Nagkatay sila ng buhay na manok, tapos ipinatak nila yung dugo sa pundasyon. Ritual daw yun para sa proteksyon ng gusali laban sa masamang espiritu. Sorte rin daw yun. Tapos pagingin ng paumanhin daw sa mga nakatirang ibang elemento doon sa lugar na tinatayo ng building. Habang ginigilitan ng leeg yung manok, tumalsik sa akin yung dugo. Ah, kala ko naman nasugatan ka. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. First time ko naka-witness ng ganun eh. Na videoan mo? Yung assistant ko na video na ko. Tingnan mo. Oh, Oo nga no. Hindi ko alam na may mga ganyan pa pala silang ginagawa. mga pamahiin yan. Ang iba ay mahigpit pa rin nilang sinusunod to. Lalo dito sa ating probinsya. Anyway, mauna ka na maligo. Ibababa ko lang to kinaman ng Carol. Okay, balik ka kaagad ah. Okay. Agad akong bumaba sa laundry area kung saan abutan ko si Manang Carol na sinasalansa ng mga damit. Napangiti siya sa akin pagpasok ko, lalo na nang makita ang dala ko. Pagkabigi ko ng laundry basket ay agad akong tumulong sa kanya. Nagkwentuhan kami sandali hanggang sa napag-usapan namin ang tungkol sa mag-ama. Manang, saan ka po pwedeng ibabad tong puting polo ni Martin? Ay sige, hayaan mo na dyan at si Lumen ang gagawa niyan bukas. Salamat po. Talagang tuloy-tuloy na kayo ni Sir Martin, ano? Opo. Ito ang payo ko lang sa'yo bilang ilang taong nang naninirahan dito. Mag-iingat ka sa kanya. Alam mo, gaya rin siya ng ama niya. Grabing magalit yan. Baka saktan ka niya. Si Martin? Nananakit? Ay, nako, hindi mo masabi. Alam mo ba noong bata yan, napaka-violente ng batang yan. Lalo noong high school, mainitin ang ulo kaya laging napapaaway. Palibhasa'y lumaki ng walang pagmamahal ng magulang. Noon pa po yun, Manang. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi na po ganun si Martin. Ikaw ang bahala. Basta ako ay binalaan na kita. Salamat po sa concern. Sige ho, dito na ako. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan kung bakit yun ang nasabi sa akin ni Manang Carol. Bahagya akong nagulat sa totoo lang na nagsalita siya ng ganon laban kay Martin. Dahil ang pagkakaalam ko ay close sila.
Matapos naming mag-usap ay lumabas na ako sa laundry area. Nakaakyat na ako sa second floor at papunta na sa kwarto namin nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng daddy ni Martin. Magalang akong umiti sa kanya at bumati. Kanina umaga ay kababalik lang niya mula sa Maynila. Magandang gabi po. Pwede ba tayong mag-usap? Sige po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Iha. Hindi kita gusto para sa anak ko. Ayoko na makapangasawa siya ng babaeng ang trabaho. Ay daig pa ang lalaki kong kumilos. Nakakaya. Hindi kayo bagay. Nakakahiya para sa inyo na pulis? Isang tagapagpatupad ng batas ang girlfriend ng anak niyo? Sabihin mo kung magkano ang presyo mo. 1,000,000? 2? 5? 10 milyon? Pwede kong gawing 20 million. With all due respect, sir. Alam ko na narito ako sa pamamahay niyo. Kaya hindi ko ho kayo papatulan dahil kayo pa rin ang ama ni Martin. At nire-respeto ko po kayo. Magkukunwari akong hindi tayo nag-uusap at hindi niyo ako ininsulto ng ganito. Pero hayaan niyong sabihin ko to. Kung talaga may malasakit kayo kay Martin, titigilan niyo ang pagiging makasarili at isipin niyo kung saan siya magiging masaya. Anak niyo po siya. Hindi asset na gagawin niyo palaging collateral sa bawat transaksyon ng negosyo niyo. Oh, anong sabi mo? Bastos ka! Paglabas pa lang ng kwarto at makita niya ako, matalim na ang tingin na pinukol niya sa akin. Pero kulang na lang ay mag-apoy sa galit ang mga mata niya nang sumagot ako. Hindi ako nasindak sa galit niya. Hindi ako kumukurap kahit na tinaas niya ang kamay para sampalin ako. Yun na ang naabutan na eksena ni Martin. Dad! Walang hiya ka! Sige ho, saktan niyo ako. Ayos lang. Pero pasensyahan tayo kapag hinuli ko kayo. Baka nakakalimutan niyo. Pulis ako. Ano ginagawa mo, ha? Bastos tong babaeng to! Sumagot lang naman ako sa sinabi niyang layuan kita. At tandaan niya akong bayaran hanggang 20 million. Dad, ginalaan na kita. Sinabi ko sa'yo na huwag mo na akong pakikialaman. Bakit hindi ikaw magpakasal sa babaeng yon? O kaya bakit hindi ang mga anak mo sa mga kabit mo ang ipakasal mo? Para may silbi naman sila. Ilang beses ko bang sasabihin na ikaw rin ang makikinabang dito? Malaki ang investment na ibibigay ng mga magulang ni Aurora. Kung ganoon, ayoko. Kahit i-invest pa nila ang buong kabuhayan nila, wala akong pakialam. Ito na ang huling beses mong iinsultuin si Kira. Dahil kapag inulit mo to, Dad, mag-resign ako sa posisyon ko at pababayaan kong bubagsak ang lintek na negosyong yan. Tama na yan. Halika na. Sige ho, mauna na ako. Nang gabing yun ay nagdesisyon akong wag munang umuwi. Kasama si Ate Duday, nag-ikot-ikot ako sa buong bayan para magmanman. Nagbabaka sakali na makita ko ang killer at ang aswang na yun. Habang nakaparada ang kotse ko sa bayan malapit sa palengke, napakunot noo ako nang makita ang dalang bag ni Ate Duday. May isang garapon ng asin, may bawang pa, meron din parang latigo ang itsura at kung ano-ano. Ate, ano yung dalaw mo? Aba ano pa? Eh di mga panlaban sa aswang. Hindi mo ba alam kung ano ang mga ito? Hindi. Asin at bawang, obviously. Tama. Ang asin at bawang ay kilalang panlaban sa aswang. Kapag sumugod sa'yo, pwede mong batuhin ito. O, eto naman, buntot pagi. Kapag hinagupit mong aswang nito, matatakot sila. Eto naman ang bote na to, banal na tubig daw ang tawag rito. Holy water tapos nilagyan ng asin. Bawang tapos yung mga kahoy na yun sa loob, sanga na kamangyan at sinukuan. Mga panlaban din sa aswang. Kapag sinaboy mo ito sa kanila, para mo na rin silang sinabuyan ng asido. Ayos prepared. Mabuti na lang, albularyo ang tiyuhin ko. Eh ikaw, anong plano mo? Bakit mo binalak magronda ng mag-isa? Paano kung lumabas nga ang dalawang yon? Kaya ko sila. Ma'am, alam kong matapang ka, pero kunting ingat. Tandaan mo, may love life ka na. Saka, bakit wala yung partner mo? Sino ba yun? Si Ma'am Jessica? Kailangan nang umuwi sa nanay niya eh. May sakit daw. Matanong kita, ma'am. Noong lumutang ang pangalan ni Sir Martin na prime suspect, naniwala ka ba na kaya niyang pumatay?
Hindi. Kasi kilala ko siya eh. Maaaring may anger problem siya noon dahil sa klase ng pamilyang kinalakan niya. Pero hindi ibig sabihin na may kapasidad na siyang pumatay. Ngayon napatunayan ko nang hindi nga siya ang killer. Poprotektahan ko siya. Paano kapag sinabi nilang pinipilit mo lang na hindi siya ang suspect dahil sa personal na damdamin nyo? Kasi pansin ko, parang gustong idikdik ni Ma'am Jessica na si Sir Martin ang killer. Ewan ko ba sa kanya? Ay, sandali lang ah. Sige po. Hello? Love, anong oras ka uuwi? Gabi na. Tatawagan na nga sana kita eh. Para sabihin na baka malate ako sa pag-uwi. Mag-iikot ako dito sa buong bayan. Lalo na dun sa paligid ng mga crime scene kung saan madalas nakikita ang killer. Aabangan ko siya. Ano? Sino ang kasama mo? Si Ate Duda, yung assistant ko. Huwag ka mag-alala. May mga kasama naman ako. Nasa ibang location lang sila pero malapit lang dito. Please, mag-iingat ka ha. Hihintayin ko ang pag-uwi mo. Okay. Huwag ka masyadong mag-alala. Hindi ko alam kung kaya kong hindi mag-alala sa'yo. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Love, kailangan ko na ibaba to. May tawag ako sa radyo namin. Okay, I love you. I love you too. This is Eagle 1. Bravo. Female wearing a black hoodie, approaching your location, Eagle 1. What's the description ng witness? Sige, ako na bahala. Calling for backup. Mabilis kong pinaharurot ang sasakyan. Ilang sandali lang ay nagdahan-dahan ako sa takbo ng sasakyan nang sumapit ako sa parte kung saan madalas nakikita ang serial killer at ang aswang. Hininto ko sa gilid ang kotse at pinatay ko ang makina, maging ang headlight. Pagkatapos ay binunot ko ang baril ko saka ko kinasa iyon. Ilang sandali pa, parang nananadya ang pagkakataon ng may dumaang tricycle. Napatuwid kami ng upo at nagkatinginan ni Ate Duday nang mula sa madilim na halamanan ay lumabas ang taong nakasuot ng kulay itim na hoodie jacket at nakapatong ang hood sa ulo niya at may suot ding face mask. Ang serial killer nga. Matapos parahin ng tricycle, agad siyang sumakay sa loob. Nakita mo kung may sakay yung tricycle? Parang meron, Ma'am. Sundan natin. Huwag lang tayo masyadong dumikit at baka mahalata tayo. Sige po. Nang bahagyang makalayo ang tricycle ay agad kaming sumunod. Mayami ay biglang nagzigzag ang takbo ng maliit na sasakyan pagkatapos ay bumangga sa isang malaking puno. Kasunod dito ay nakita namin kumaripas ng takbo ang driver. Doon na kami huminto. Nagmamadali akong bumaba at tumakbo palapit sa tricycle habang hawak ko ang baril. Agad kong tinutok ang baril ko nang makita na nakaumang na ang patalim ng kriminal sa sakay nitong may edad na babae. Habang mariing tinatapakan nito ang bibig ng biktima. Sige! Subukan mo! Kung hindi, mamamatay ka ngayon! Tulong! Bumaba ka dyan! Baba! Ma'am, mag-iingat po kayo. Ibaba mo yung hawak mo! Napilitang ibaba ng kriminal ang hawak na patalim pagkatapos si dahan-dahang bumaba ng sasakyan. Mabilis namang bumaba din ang biktima at tumakbo palapit kay Ate Duday. Nang sumenyas ako na maglakad siya pakaliwa, sumunod siya sa kabinaba ang hawak na patalim. Maingat akong humakbang papunta sa kanya. Nang bahagya akong makalapit, hahawakan ko na lang siya nang magulat ako at bigla niyang hinawakan ang baril ko at tinulak pataas. Dahil doon ay nagpambuno kami. Ate Duday, tumawag ka ng backup. Oo, Ma'am. Ate, dito tayo sa kotse, bilis. Hayop ka! Nagkaharap na rin tayo sa wakas! Bahagya akong napaatras nang suntokin niya ako sa tagiliran. Nang akma niyang uulitin yun, inunahan ko siya at sinipa ko ng malakas ang tagiliran niya. Sabay ganti ng malakas na suntok sa kanyang mukha. Dahil doon ay napaatras siya, pero naagaw niya sa akin ang baril. Bago niya ako mabaril, mabilis kong sinipa yon kaya nabitawan niya ang armas. Sinundan ko ng isa pang malakas na sipa sa dibdib. Doon ang laki ang mata ko. Kasunod ng biglang pag-ihip ng hangin, may kumuwalang kaunting buhok mula sa gilid ng hoodie ng kriminal. Babae ang serial killer. Hindi lang ako ang nagulat, kundi siya rin. Nagulat siya nang malaman ko ang sikreto niya. Binaba ko ang paa ko at akmang lalapitan siya para alisin ang hoodie at face mask nito nang bigla itong naglabas ng maliit na balisong. Inatake niya ako gamit yon, kaya mabilis kong naisalag ang braso ko at yun ang nadaplisan ng patalim niya. Agad ko nahawakan ang sugat ko kaya sinamantala yon ng kriminal at nagmamadaling tumakbo papasok sa gubat.
Mabilis kong kinuha ang baril at binaril ko siya na tumama sa kanyang braso. Nadapa pa siya sa damuhan pero mabilis ring nakatayo. Susundan ko sana siya nang biglang humarang sa daan ko ang aswang. At saan ka pupunta? Hanggang diyan ka na lang. Hindi ako natatakot sa'yo. Paraanin mo ko kung ayaw mong ikaw ang mamatay. Ikaw ang unang mamamatay! Ay, ma'am! Ay, Diyos ko! Mag-iingat po kayo! Ate Duday, ang mga dala mong pangontra. Ay, oo nga pala! Ay! Ay, kabayo! Mabilis na sumugod ang aswang sa akin. Umatras ako ng mabilis habang sunod-sunod kong pinaputok ang baril. Tinamaan ng bala malapit sa dibdib ang aswang. Kaya siya napaatras at humawak doon sa sugat niya. Pero mas lalo lang siya nagalit sa akin. Pinukol niya ako ng masamang tingin. Pagkatapos umangil siya ng malakas at muling sumugod. Binaril ko ulit ang aswang pero saktong pagputok nito naitulak niya yun paitaas. Sabay sunggab sa leeg ko at sinakal ako ng mahigpit. Doon ko nabitawan ang baril. Tinulak niya ako at malakas na binangga ang likod ko sa pader. Ikaw ang sagabal sa mga plano namin! Kaya papatayin kita! Walang iyak ka! Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. At hindi ko nahuhuli ang kasabwat mo. Kung mahuhuli mo siya... Ha! Demonyo ka! Mamatay ka na! Habang mahigpit niya akong sakal, binunot ko ang military knife na nasa belt holster ko. At yun ang sinaksak ko malapit sa leeg niya. Nang mabitawan niya ako, saka dumating si Duday at binato ng asin. Sinundan niya yon ng pagsaboy ng tubig na nasa bote, sabay hagupit ng buntot paagi. Malakas na sumigaw ang aswang. Akma nitong susugurin si Duday, nang ilang sandali pa'y narinig na nila ang tunog ng sirena ng police mobile. Dahil doon nagmamadaling tumakbo ang aswang. Mabilis ko namang kinuha ang baril ko, saka muling binaril ng sunod-sunod ang aswang. Pasado 3:00 na ng madaling araw nang makauwi ako. Pagpasok ko sa kwarto ay naabutan ko na natutulog na si Martin. Dahan-dahan ako naglakad at kumilos, pero nagising pa rin siya. Nang makita niya ako ay agad siyang bumalikwas ng bangon. Pagkatapos ay nagmamadaling lumapit sa akin at niyakap ako ng matagal. Nang mga sandaling yon ay tuluyan akong nakahinga ng maluwag. Hindi lang dahil nakita ko siya ulit, kundi dahil ngayon ay napatunayan ko na hindi talaga siya ang serial killer. Alalang-alala ako sa'yo. May mga naririnig akong putok ng baril dito. Saan niyo ba galing yun? Oo, sinundan namin ang killer. At dito siya sa banda na to talaga lumalabas at pumapasok. Kaya siguradong dito rin yung nakatira. Nung marinig ko yung putok ng baril, gusto ko sanang lumabas para puntahan ka. Kaya lang, naisip ko na baka makagulo lang ako doon eh. Ayaw ko namang bubulilyaso ang misyon niyo dahil sa akin. Tama lang ang ginawa mo, love. Lagi mong tatandaan, wala kang dapat ipag-alala. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Ay, paano akong hindi mag-aalala? Gaya nito. Umuwi ka ng may sugat. Wala yan, taplis lang yan. Nagugutom ka ba? Medyo. Sige, ipag-aanda kita ng sandwich, saka ng gatas habang naliligo ka. Thank you. Kinabukasan, dahil Sabado at day off ko, sakto naman wala ring pasok sa opisina si Martin. Nang magising ako ng umaga, naramdaman kong yumakap siya sa bewang ko mula sa likod. Umikot ako paharap sa kanya, saka namin sinalubong ang isa't isa ng magandang ngiti. Pagkatapos ay ako naman ang yumakap sa bewang ni Martin. Una niya akong hinalikan sa noo, pagkatapos ay matagal akong hinalikan sa labi. Wala tayong pasok pareho. Gusto mo mag-date? Sige. Parang wala nang magkabalikan tayo, hindi pa tayo nakakapag-date. Oo nga eh. Busy kasi tayo pareho sa trabaho. Pwede pa naman tayong bumawi eh. Anong oras tayo aalis? Pwede naman ngayon ah. Maligo lang tayo. Ayoko. Dito muna tayo. Pwede naman. Kaso hindi na tayo matutulog ah. Oy, alam ko yung iniisip mo ha. Sige na. Baka may kumatok. Wala yan. Habang naghaharutan kaming dalawa, napansin kong bahagyang huminto si Martin at tinitigan ako. Bahagyang kumunot ang noon nito habang nakatingin sa akin na para bang binabasa ang isip ko. Inangat pa niya ng bahagya ang mukha ko at patuloy akong tinitigan sa mga mata. Kaya naman, ngumiti lang ako sa kanya at patuloy na malambing siyang hinalikan.
Bakit ba ganyan ka makatingin sa akin? Wala naman. Para lang kasing sobrang saya mo ngayon. Iba yung dating ng aura mo. May nangyari bang maganda sa work mo? Wala naman. Masaya lang ako kasi day off nating dalawa. Magkakasama tayo sa weekend. Tsaka, masaya ako na bumalik ka sa akin. Ako rin naman. Sobrang saya. At hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin. Ako rin. Nang dumating ang Lunes ay agad kaming pinatawag ng hepe namin para sa isang meeting. Naroon ang lahat maging si Jessica. Dahil sa mga naganap noong Biyernes ng gabi at sa nakumpirma ko, agad inalis bilang main suspect si Martin. Isang bagay na ikinagulat ni Jessica. Sa halip ay isang bagong larawan ang nilabas nila. Ang mukha ng aswang na ayon sa description ko ay ang mukha ng babaeng serial killer. Ngayon ay mas lalong pinaigting ang paghahanap sa dalawa. Patapos na ang meeting namin nang magulat kami nang magsalita si Jessica. Sandali nga. Bakit ang bilis niyong inalis si Martin na suspect? Hindi mo ba narinig? Ako mismong nakalaban sa serial killer. Babae siya. Nakita ko siya ng malapitan. Imposible. Sigurado kung si Martin ang serial killer. Jessica, hindi nga siya. Pero dahil ginigate mo na rin yan, ikumpara mo ang dalawa. Parehong mahilig sa hoodie. Nakamaong at nakaboots. Hindi kaya ginagawa nitong totoong serial killer ay sadyang gayahin ang forma ni Martin? Para siyang pagbintangan? Piniframe up siya. Walang frame up na nangyayari dahil siya mismo ang killer. Bakit mo ba pinipilit ang gusto mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Naglaban kami. Nakita ko siya ng malapitan. Narinig ko siyang sumigaw. Nang sinipak ko siya sa dibdib, doon ko napatunayang babae siya. Doon lang ako sa totoo, Kira. Mali nga ang totoong inaakala natin. Bakit ka ba kating-kati na mawala sa main suspect ang lalaking yun? Dahil ba kayo na? Dahil sa relasyon nyo? Mas inuuna mo pa yung personal na damdamin mo kaysa sa trabaho mo? Wait, below the belt na yun ah. Kung ano man ang ugnayan ko kay Martin, labas yun sa trabaho ko. Ikaw, hindi ko alam kung anong gusto mong patunayan eh. Nakakapagtaka na parang natataranta ka at hindi mo matanggap na ruled out na siya as the prime suspect. Anong meron, Jessica? Wala, bahala kayo. Jessica, sandali lang. Nang magtangka siyang mag-walk out matapos naming magkasagutan, sinubukan ko siyang pigilan at hinawakan sa braso. Sabay hila sa kanya para sa pilitan nitong paharapin sa akin. Pero nagulat ako nang mapasigaw siya sa sakit. Sabay tabig ng kamay ko at humawak siya sa braso niya. Napakunot noo ako nang maging mailap ang tingin niya. Lalo akong nagtaka nang bumakat sa manggas ng suot niyang kulay light yellow na blouse, ang kulay pulang mancha. Mabilis niya yung hinawakan at agad na nag-walk out sa conference room. Habang pauwi ako, laman pa rin ang isip ko ang naging pagtatalo namin ni Jessica. Hindi lang ako ang nagtaka sa mga ikinikilos niya, kundi maging ang mga kasamahan ko. Yun ang unang beses na nagpakita ng ganong ugali si Jessica. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng mga ebidensyang nagpapatunay na hindi si Martin ang killer, ayaw niya yung tanggapin. Hindi ko alam kung dahil napahiya siya. Doon ko lang biglang naisip nung nagsisimula pa lang ang investigasyon namin sa kasong ito. May mga pinresinta na agad siyang ebidensya na si Martin daw ang suspect. Dahil doon ay inalis siya sa pangunguna ng kaso at ako ang pinalit. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng ngiti ni Manang Carol. Kira, mukhang ginagabi ka. Oo nga po eh. Marami lang po akong inasikaso sa trabaho. Si Martin nandiyan na? Ay oo, kani-kanina pa nakauwi. Mukhang mainit ang ulo eh. Sige po. Ako na bahala. Kausapin ko na lang. Ay sandali, hindi ka ba kakain ng hapunan? Mamaya na po. Ako na bahala. Magpahinga na ho kayo. Sige, salamat. Pagdating ko sa kwarto, formal ang mukha na sinalubong sa akin ni Martin. Salubong ang kilay na to at bakas sa mukha ang galit. Nagtatakang lumapit ako sa kanya at humalik sa labi niya. Pero isang malamig na tingin ang sinagot niya sa akin. Hanggang sa may kunin siyang envelope at padabog na nilapag yun sa kama. Kinuha ko yun at nakita ko ang mga kopya ng papeles namin sa opisina na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Martin noong siya ang prime suspect sa kaso. Napapikit ako sa galit. Isang tao lang ang naisip kong pinagmulan ng mga papeles na yun. Si Jessica. Anong ibig sabihin dyan, ha?
Ako ang prime suspect niyo sa serial killing dito sa atin? Oo, pero dati yon. Dahil ako mismo nakatuklas na hindi ikaw ang killer. At sa simula pa lang naniniwala akong hindi ikaw ang pumapatay. All this time? Nag-undercover ka? Iniimbestigan mo ako? Oo. Dahil gusto kong maghanap ng ebidensya na magpapatunay na hindi ikaw ang killer. Hindi para igiit ka sa kaso. Ang akala ko mahal mo ako. Ang akala ko, tinanggap mo ako dahil gusto mo akong bumalik sa buhay mo. Yun pala, palabas lang ang lahat? Hindi totoo yan, Martin. Kung ano man ang sinabi ko at pinaramdam ko sa'yo, yun ang totoo. Sa maniwala ka man o hindi, nandito ako para protektahan ka. Dahil ikaw ang gustong i-frame up ng totoong killer. Sa tingin mo, maniniwala ko sa mga sinasabi mo ngayon? Ikaw ang bahala. Hindi kita pipiliting maniwala kung ayaw mo. Basta ako, alam ko sa sarili ko na totoong mahal kita. At totoo na gusto kitang bumalik sa buhay ko. Ang nagpadala niya mga papeles sa'yo, hindi niya binigay yan dahil concern sa'yo. Pinadala niya yan para sirain tayo. Siya rin ang taong pilit kang dinidiin sa kaso. Pero ako ang dumidepensa sa'yo. Martin, I'm sorry kung sa tingin mo niloko kita. Hindi, Martin, hindi kita niloko. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Ang trabaho kong alamin ang katotohanan at patunayan sa kanila na inosente ka. Yun ang ginawa ko. Kung hindi ko man sinabi sa'yo, yun ay dahil confidential ang kaso at hindi pwedeng lumabas. Sasabihin ko naman sa'yo yung totoo eh. Hinihintay ko lang na mahuli yung serial killer at mapatay ang aswang na yun. Love, I'm sorry. Bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Alis muna ako. Kung gusto mo pa rin ipagpatuloy ito, alam mo kung saan ako pupunta. Again, I'm sorry. I'm really sorry. Hindi ko gusto maglihim sa iyo. Kinailangan ko lang itago sa iyo dahil kailangan naming sumunod sa protocol. Dahil ito mga hawak mo. Dapat confidential yan at bawal ilabas ng opisina yan. Pero hindi ibig sabihin, sadya ko nilihim sa iyo yan. At hindi kita mahal. At hindi totoong lahat ng ipinaramdam ko sa iyo mula na magsama tayo. Kira, sandali lang. Kira! Hindi ko siya pinakinggan. Alam kong may kasalanan ako pero anong magagawa ko? Bilang alagad ng batas, hindi pwedeng ilabas ng anumang impormasyon ng isang kaso, lalo na't ongoing ang isang kaso. Labis akong nasaktan ng pagdudahan niya ang pagmamahal ko sa kanya. Kasabay nito ay labis akong nagngit-ngit sa galit kay Jessica. Walang ibang gagawa nito kundi siya. Siya lang naman ang galit na galit sa akin kanina. Gusto niyang sirain kaming dalawa ni Martin, pero hindi ko siya sasabayan sa maruming ginagawa niya. Pero sisiguraduhin ko na makakarating sa superior namin ang ginawa niyang ito. Dinampot ko ang envelope. Saka ko kinuha ulit ang bag at susi ng kotse ko. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Hinahabol ako ni Martin at pinipigilan pero hindi ko siya pinakinggan. Matapos kong buksan ng gate ay nagmamadali akong sumakay ng kotse at agad na umalis. Habang nasa biyahe ako at nagmamaneho, hindi ko maiwasang umiyak. May pagkain sa harap ko pero di ko makuhang kainin dahil ang tanging nasa isip ko ng mga sandaling yon ay si Martin. Hindi ko alam kung tama ang ginawa kong pag-walk out. Gusto ko munang bigyan siya ng space para makapag-isip at maintindihan niya ako. Pero ilang oras pa lang ako naroon sa bahay ko. Miss na miss ko na agad si Martin. May bahagi sa akin ang nagsisisi. Sana pala hindi na lang ako umalis. Hanggang sa isang tawag ang natanggap ko. Hello? Love, Oh, napatawag ka. Di ba sabi ko pag-isipan mo muna? nandito ako sa harap ng bahay mo. Ano? Buksan mo ang pinto. Bigla akong napatayo at tumakbo papunta sa pinto. Pagbukas ko, naroon nga siya. Nawala ang angas ko bilang pulis, Madam Venus. Para kung batang lalong umiyak nang makita si Martin. Malungkot siyang umiti sa akin. Matapos ibaba ang tawag ay agad siyang lumapit. Inangat ang mukha ko at hinalikan niya ako ng matagal. Binuhat pa niya ako saka kami pumasok sa loob ng bahay at nilak ang pinto. Matagal magkahinang ang mga labi namin hanggang sa huminto kami at matagal namang niyakap ang isa't isa. Sorry kung sinalubong kita ng galit kanina. Dapat ay tinanong muna kita ng maayos at pinakinggan ang paliwanag mo. Nasaktan lang kasi ako nang malaman ko na ang tingin niyo na pala sa akin ay mamamatay tao.
Pero wala akong kaalam-alam. Sorry din kung hindi ko nasabi agad. Gustuhin ko man pero pwede kasing maapektuhan ng investigasyon. Sorry kung hindi mo na kita inintindi. Sorry kung pinagdudahan ko ang pagmamahal mo sa akin. Lagi mong tatandaan. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya nga tinututukan ko tong kaso na to para mapatunayan sa kanila na hindi ikaw ang killer. Oo, salamat sa paglilinis ng pangalan ko. Mahal na mahal din kita. Bati na tayo, okay? Okay. Dito na lang tayo matulog. Sige, para walang istorbo sa atin. Parang may mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko na nawala matapos naming magkabati. Hinila ko ang mukha niya at muli siyang hinalikan sa labi. Makalipas ng ilang sandali ay nagpunta kami sa kusina at sabay na kumain. Mabuti na lang at kasya sa aming dalawa ang binili kong pagkain. Yung nagpadala sa akin ng mga papel na yun ng ebidensya laban sa akin, kilala mo? May hinala na ako pero sisiguraduhin ko pa bukas. Let me know. I'll talk to my lawyers. Hindi ko palalagpasin ang ginawa niyang pagdidiin sa pangalan ko. Kung lumabas sa publiko ang hinala niyang ako ang serial killer, tsak na madadamay ang reputasyon ng negosyo namin. Okay. Bakit nga kaya pagkatapos ng away, mas masarap maglambing sa minamahal mo, no? Matapos namin kumain ng hapunan, lumabas pa kami sandali para bumili ng beer sa convenience store. Pagbalik sa bahay, naligo lang, saka nag-movie marathon. Nakasandal pa ako sa dibdib niya habang nanonood kami at umiinom ng beer. Nasa kalagitnaan kami ng panonood nang may marinig kaming mga gamit na nagbabagsakan sa labas ng bahay. Ano yun? May tao sa labas. Isara mo ang ilaw at TV. Bilis! Okay. Love, sa tingin ko, hindi taong nasa labas. Anong ibig mong sabihin? Yung tunog ng aswang ang naririnig ko. Okay. Kunin mo tong military knife ko. Oh, Gamitin mo sa kanya. Sakaling pumasok siya. Matapos ko ibigay kay Martin ang military knife ko, nagmamadali akong pumunta sa kusina at kinuha ang isang bote ng asin. Nakiramdam ako. Dumapa kami sa sahig nang mula sa gilid ng bahay, lumabas nga ang aswang. Dahan-dahan siyang naglakad paikot sa bahay, hanggang sa bigla na lang siyang nawala. Naghintay kami, pero biglang natahimik ang paligid. Maingat kaming tumayo at sumandal sa pader sa gilid ng bintana. Sumilip ako pero wala na doon sa labas ang aswang. nawala siya. Saan na nagpunta yun? Mukhang sinusundan ka niya. Minaman-manan ako ng dalawang yan. Baka naman nagkataon lang na nagpunta dito yung aswang. Baka nga. Ang bintana sa kwarto. Jack, doon siya dumaan. Ngayon, wala ka nang kawala sa akin, babae ka. Magtago ka na. Bilis! Papatayin kita! Nagulat na lang kami nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas doon ang aswang. Tsak kung sa sliding window siya dumaan at sinira niya ang lock, kaya siya nakapasok. Nang sumugod sa amin ang aswang, agad kong tinulak palayo si Martin. Pagkatapos isunod-sunod kong binaril ang halimaw na yun. Tinamaan siya ng 2 beses. Bumagsak pero nakatayo rin. Hanggang sa nagulat ako nang bigla niya akong nilundagan. Nang maglanding siya sa akin ay nag-agawan kami ng baril. Hanggang sa mahawakan niya ang kamay ko may hawak na baril. Nang mga sandaling yon ay mas nanaigang lakas ng aswang kesa sa akin. Kaya hindi ko makuhang makawala mula sa kanya. Kung hindi ka nakialam, tahimik pa sana ang buhay mo. Ano bang kailangan nyo? Bakit nyo pinaframe up ang inosenteng tao? May malalim kaming dahilan. Pero dahil sa iyo, nasira ang plano ko. Ito ang gusto kong maging balita. Pinatay ni Martin Isguera ang aswang na pumapatay ng mga inosenteng tao. Nakalimutan mo yata na nandito ako. Wala kang karapatang saktan si Kira o kahit salingin ang dulo ng daliri niya. Ikaw at ang pamilya mo ang punot dulo ng lahat ng ito! Masyado kang maraming sinasabi! Akma na akong sasaksakin ito gamit ang matalas niyang mga kuko nang biglang lumapit si Martin sa likod nito, sabay saksak sa likod ng aswang ng 2 beses. Pagkatapos isinakal ito ni Martin gamit ang braso niya. Sabay hila palayo sa akin. Doon ako nakabangon at binaril ko ang aswang sa dibdib. Matapos yun ay saka ito bumagsak. Sa buong pag-aakala namin na patay na siya,
Agad akong nilapitan ni Martin at niyakap. Hindi pa man din nagtagal, nagulat ako nang bigla itong bumangon at sumugod sa amin. Lalabanan ko na dapat ang aswang nang iharang ni Martin sa akin ang sarili niya. Hinawakan niya ang mga kamay nito, sabay sipa ng malakas. Humagis ang aswang sa mesa kaya tumaob yun. Muli itong nakatayo at sumugod na naman. Inatake nito si Martin gamit ang matalas nitong mga kuko, pero agad niyang naiwasan. Nang makakuha siya ng tiyempo, isang malakas na suntok ang binigay niya dito. Sabay dampot ang garapon ng asin at sinaboy yun sa aswang. Hindi ko alam kung anong atraso ko sa inyo, unang pamilya ko. Pero wag na wag mong idadamay dito si Kira. Hindi ako natatakot sa'yo. Marami kayong kasalanan sa amin! Tsaka ng mga kapitbahay ang tumawag sa kanila. Oh, ang aswang nakatakas. Nang marinig namin ang tunog ng sirena ng police car, sabay kaming napalingon sa bintana ni Martin. Tila sinamantala niya yon at mabilis na tumakbo pabalik sa kwarto, saka lumabas sa bintana. Sinubukan kong habulin ng aswang, pero mabilis itong nawala sa gitna ng matataas na mga talahib. Ayos ka lang. Oo, ikaw. Okay lang din. Halika, lumabas na tayo at kausapin natin ang mga polis. Ako nang bahala dito. Mga kasama ko sila sa headquarters. Kinabukasan, pagdating sa opisina, ang una kong hinanap ay si Jessica. Naabutan ko siyang kausap ang hepe namin, maging ang iba pa naming kasama. Hindi ako sumugod na galit. Natural lang akong lumapit sa kanila at ngumiti. Pagkatapos ay sumali sa kanilang pinag-uusapan. Habang si Jessica naman, parang umiiwas na hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Nang bigla siya nagpaalam, saka ako nagsalita at siniguro ko na maririnig yon ng mga kasama namin. Sinong nagbigay ng permit sa'yo na ilabas sa mga report natin ng dating prime suspect ng serial killing case natin? Wala akong alam sa sinasabi mo, Kira. Wala? Ano tong mga to? Pinadala mo mismo yan kay Martin. Wala akong pinapadala sa kanya. Sige, Jessica. Magsinungaling ka pa. Sariling files mo ang pinadala mo sa kanya. Nasa likod ang pangalan mo. Hindi ko alam kung paano yan nakarating sa... Alam mo, Jessica, alam na alam mo. Walang ibang magbibigay nito kundi ikaw. Alam mong confidential to, lalo na't hindi pa saradong kaso. Anong dahilan mo't ginawa mo yun? Para masira kami? Galit ka sa akin dahil hindi ko sinuportahan ng pagdidiin mo sa kanya sa kaso? Gusto ko lang malaman niya na niloloko mo lang siya. Inamin mo rin. Sinadya mong ipadala to para sirain kami. Kung ano man ang problema namin, kami ang aayos nito. At hindi mo kailangan makialam. And sorry to disappoint you. Pero nagkaayos na kaming dalawa. Hindi kami mababaw na tao para maghiwalay dahil lang sa ganyan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pinagpipilitan mong si Martin ang serial killer. Dahil yun ang totoo. Yan ang gusto mong paniwalaan ko at ng lahat. Ang mga ebidensya na nagsabi na hindi. Ako mismo ang nakalaban ng serial killer na yon. Sigurado kung babae siya. Habang nagtatalo kami, may bigla akong napagtanto sa lahat ng nangyayari. Mula nang masiguro namin na hindi si Martin ang serial killer, sinusubukan lang siyang i-frame up ng kriminal at aswang na yun. Pagkatapos ng ginawang yun ni Jessica, natigilan ako at napaisip ng malalim. Saka wala sa loob na lumingon sa kanya. Ilang sandali pa ay napailing ako at itinataboy ko ang nabubuong hinala ko. Bakit? Wala. Sayang, Jessica. Dahil ang ginawa mo, hindi gawain ng mga profesional. Para lang ipagpilitan mong maling paniniwala mo. Nilabas mong report ng isang ongoing na kaso para lang sirain kami. Paano? Ano? Haligali ka sa akin? Ano bang kasalanan ni Martin sa'yo? Wala. Aalis na ako. Pero sa halip na makaalis ay agad siyang pinigilan ni Hepe at pinasunod sa kanyang opisina. Dahil sa ginawa ni Jessica, maaari siyang masampahan ng parusa. Ngunit wala doon ang naging sentro ng atensyon ko, kundi sa hinalang nabubuo sa isip ko. Dahil doon, sumenyas ako sa mga kasama ko at pumasok kami sa conference room. Simula ngayon, obserbahan niyo si Jessica. Tom, magsabi ka sa mga tao natin sa labas na sundan siya kahit saan siya pumunta. Gusto kong malaman ang lahat ng kilos at galaw niya. Yes, ma'am. May nalaman kayo na may kinalaman siya. Sana mali ako. Bukod sa ilang miyembro ng team namin,
Inutusan ko rin si Ate Duday na sundan si Jessica na suspendido dahil sa ginawa niyang paglilik ng report kay Martin. Ang balita pa sa akin ay baka makasuhan pa siya. Bukod pa ang isasampang kaso ni Martin sa kanya. Napalingon ako kay Ate Duday nang iabot niya sa akin ang mga pictures na nakunan niya. Lahat ng kuha ay nasa bahay. Maghapon nakakulong sa bahay tapos lalabas lang sa gabi. Hindi naman lumalabas ng bahay eh. Sige, salamat dito Ate Duday. Walang anuman. Basta kung may ipapagawa ka, sabihin mo lang. Magpahinga ka muna. Kay Tom ko na lang iuutos yung iba. Kilala ka ni Jessica, baka mamukha ang kanya kapag ikaw ang sumunod sa kanya. Ay, oo nga pala. O sige. Pero sa tingin nyo, tama ang hinala nyo na may kinalaman siya sa serial killing? Malakas ang kutob ko. Pero ang dasal ko, sana mali ang hinala ko. Sino siya doon? Yung serial killer o yung aswang? Hindi ko alam. Baka siya yung naka-hoodie. Paano mo naman nasabi? Hindi mo ba napapansin, ma'am? Maliksi ang kilos noong naka-hoodie. Pero yung aswang, oo, malakas siya. Pero parang mukhang matanda na eh. Sigurado ka? Oo. Nakita ko kayo naglaban ng aswang na yon. Saka yung damit na suot ng aswang, pang matanda, duster. Kumagaling ka na sa investigasyon ah. Ikaw rin naman ang nagturo sa akin. O sige na, bumaba ka na. Sa susunod na kaso na lang tayo magtrabaho ulit. Sa tingin ko, hindi na magtatagal at matatapos na to. Makapagpaalam naman, para namang hindi malapit ang bahay mo sa akin. Oo nga pala. Bye! Ang kwento sa akin ni Ate Duday, pauwi na siya sa bahay niya galing sa Zumba class nung gabing yun. Dahil sa dami ng trabaho namin, ngayon pa lang daw siya ulit nakakasama sa mga kumare niya. Kaya sinulit na raw niya ang pagkakataon na makabonding ang kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad siya at napadaan sa harap ng bahay ko, kumaway pa ako sa kanya dahil saktong dumating doon si Martin. Ate, mukhang ginagabi ka. Nagsumba lang kasama ng friends. Alam mo naman ang mga yon. Chismosa sa umaga, gumigiling sa gabi. Sige ate, ingat ka sa pag-uwi mo ah. Salamat. Nagpatuloy siya sa paglalakad matapos ang munting usapan namin. Malapit na siya sa kanila nang biglang huminto sa paglalakad si Ate Duday. Dahil biglang humarang sa kanya ang serial killer. At may hawak itong patalim. Napaatras siya. Sa halip na magpanik, nanatili daw siyang kalmado at dahan-dahang umatras. Anong kailangan mo? Hindi ako mayaman. Wala akong pera. Ang kailangan ko yung dila mo. Masyadong maraming nalalaman. Tapos dudukutin namin yung mata mo. Sino ka ba? Ikaw ang informant ng babaeng pulis na yan, di ba? Wala akong alam sa sinasabi mo. Si Kira. Kilala ko siya, oo. Pero magkapit-bahay lang kami. Grabe ka. Kapag naging close sa babaeng pulis, informant na agad. Judgmental ka. Huwag mo na akong paikutin. Bukas, ikaw ang magiging sorpresa ko sa kanya. Mamamatay ka na ngayong gabi. Agad siyang tumakbo palayo pero mabilis siyang nahabol ng killer. Hinablot siya nito sa buhok at tinaas ang patalim. Ngunit hindi nagpatalo si Ate Duday at ginamit ang mga self-defense na itinuro ko sa kanya. Bago pa siya nito masaksak, ay nahawakan na niya ang braso nito. Pagkatapos bigla niyang itinusok ito sa mata, kaya nabitawan siya nito. Sinundan pa niya yon ng suntok sa sikmura at siniko sa mukha habang ginagaya ang mga sound effects ni Bruce Lee. Padis ka pala eh. Hayop ko, matanda ka! Hoy! 45 years old lang ako, hindi pa ako matanda. Nakaka-offend ka na ha? Papatayin kita! Papatayin kita! Kanina mo pa sinasabi yan. Bakit? Buhay pa ako, no? Oh, tingnan kong yabang mo. Noy! Ha? Nanay mo? Bakit ganyan naman ang itsura ni Mother Bells? Hindi mo man lang pina-facial, te? Tingnan mo, ang skin, tuyot na! Tumahimik ka! Masyado kang madada! Patayin mo na yan! Ay! Hindi ako masarap, Mother! Wait lang! Kira! Halika dito! Tingnan natin ang tapang mo kapag punit na yung tiyan mo! Lord, help me! Ayoko mamatay na punit ang tiyan at virgin! Ate Duday, dapa!
Kilala ko ang boses niya. Siya yun! Nagkatinginan kaming dalawa ni Martin nang maabutan namin sa garden si daddy niya. Nakaupo sa tabi ng mesa at nagchatsa habang tila malalim ang iniisip. Huminga muna ako ng malalim. Pagkatapos ay sabay kaming lumapit sa kanya. Mula na magtalo kami ay hindi na kami nagpansinan ng daddy niya. Gaya ng inaasahan ko, pumurma lang mukha niya nang makita ako. Dad, kailangan namin ng tulong nyo. May gusto lang itanong si Kira. Ano yon? Bakit niyo kadala si Jessica? Nandito pong picture niyo. Nakuha kayo kahapon na nagkita kayo. Oo, Dad. Sino siya? Isa sa anak ko, Martin. Anak ko sa ibang babae. Po? Anak niyo si Jessica? Dad, sigurado kayo? Oo, kapatid mo siya. Ang totoo, problemado ako dyan. Gusto niyang masolo ang banda. Ang dapat na ibibigay ko sa'yo. Gusto nilang mag-ina na ang kinin ng bahay na ito at maging lihitim mong isgera si Jessica. Sa dami ng naging babae at na anakan mo? Sino doon ang nanay niya? Si Carol. Po, Sir, may kailangan po kayong malaman. Ano yon? Si Jessica ay isang pulis at kasama ko siya sa trabaho. At siya rin ang serial killer na may gawa ng mga serye ng pagpatay sa mga babaeng nasa edad 50. Mula noong una pa lang sinubukan na niyang i-frame up si Martin. Hanggang ngayon. kung ganon, si Manang Carol ang aswang? Hindi ko rin alam na pulis siya. Ang sinasabi niya sa akin ay nagtatrabaho siya sa isang opisina. Mas lalong hindi ko alam na aswang si Carol. May alam po ba kayong dahilan kung bakit niya gustong i-frame up si Martin? Ang mana, ang bahay. Gusto nilang mabuhay ng marangya. Maaring alam nilang magiging sagabal si Martin sa balak nila. Baka gusto nilang mawala sa landas si Martin dahil siya nag-iisa at lehitimong tagapagmana ko. Pero bakit sila pumapatay ng mga babaeng may edad na? Hindi ba't nag-anger management therapy ka nun dahil sa matinding galit mo sa parents mo, lalo na sa mami mo? Pumapatay sila ng mga kasing edad ng mami mo para palabasin na dahil sa matinding galit mo sa kanya. Pinagbubuntunan mo ang mga babaeng kasing edad niya nung buhay pa siya. Pero ang totoo, pumapatay si Jessica para buhayin at pakainin ng nanay niyang aswang. Gusto nila akong mawala sa landas nila. Dahil alam nilang mahihirapan silang patayin ka. Kaya gumawa sila ng ganitong klaseng krimen para lang iset up ka. Mga walang hiya. Nandito na pala lahat. Complete family. Aswang! Complete family. May nanay, may tatay, nandito ang kuya, ako na bunso, at ang bagong dagdag sa pamilya, ang hipag ko. Tigilan mo na to, Jessica. Tigilan? At bakit, ha? Bakit ko titigilan? Masyado nang malayong narating ng palabas na to, Kira. At kailangang dumating tayo sa happy ending. At alam mo kung ano yon? Yung maging prinsesa ako ng bahay na to at mawala kayong lahat sa landas ko. Nababaliw ka na. Kung lumaki kang parang daga ang turing sa'yo ng sarili mong ama, mababaliw ka rin gaya ko. Simple lang naman ang gusto ko nun eh. Nakilalanin akong anak ni Daddy. Pero anong sabi ng magaling mong ama, ha? Lalo na ng nanay mong mata pobre. Nakakaya na dalhin ko ang apelyido nyo dahil anak lang ako ng katulong. Gusto mong malaman kung gaano kahayop yung ama mo? Sa tuwing wala ang nanay mo at lasing yan, ginagahasa ko ng animal na yan. Kahit kailan niya gustuhin, kahit saan. Basta nag-init ang katawan niyan. Kailangan obligado akong ibigay ko ang sarili ko. Hindi ako nagre-reklamo noon dahil natutunan ko na siyang mahalin. Hanggang sa mabuntis ako. Ang akala ko, minahal na niya ako. Nangako siya sa akin na ako ang magiging reyna ng bahay na to. Noong mga panahon na yon ay may sakit na ang mami mo. Sinabi pa niya na kapag namatay ang asawa niya, ako ang ipapalit niya. Naghintay ako. Pero naghihintay lang pala ako sa wala. Baka gusto niyong itanong kung bakit naging aswang ang nanay ko. Dahil yon sa nanay mo. Nang malaman niyang relasyon niyo ni nanay, nagpasama siya kunwari sa isang probinsya.
Magbabakasyon daw sila. Pagdating doon, pinakagat niya si nanay sa aswang. Dad, bakit mo hinayaang mangyari yun? Bakit kailangang umabot sa ganito ang lahat? Kinukuha ko lang ang para sa akin. Yan lang naman pala ang gusto nyo eh. Bakit nandamay pa kayo ng mga inosenteng tao? Dahil kailangang mabuhay ng nanay ko. Kailangan niyang kumain. Magbabayad ka, Pedro, sa lahat ng pang-aalipusta, pambababoy, at sa hindi mo pagtupad sa pangako mo. Ngayon, ikaw kasama ng dalawang ito ang mamamatay! At itong mansyon, maging ang pera nyo ay sa amin mapupunta! Sorry, Kira. No fairy tales for you. And done for you as well. Nagulat si Jessica nang bigla akong maglabas ng baril at pinaputokan siya. Napahiga siya matapos kong patamaan siya sa balikat. Doon sumugod ang aswang kay Martin at ako naman ang sinugod ni Jessica. Isang malakas na suntok ang sinubukan nitong isalubong sa akin pero agad akong nakaiwas. Nang sinuntok ko siya, sinigurado kong matatamaan ko ang sugat nito sa balikat. Hayop ka! Kulang pa yan. Dahil sa mga inosenteng taong pinatay nyo. Akala ko kaibigan kita! Wala akong kaibigang mamamatay tao. Ang mga gaya mong bulok na pulis na ginagamit ang batas para gumawa ng krimen. Kayo dapat ang mamatay! Halos sabay namin tinutukan ng baril ang isa't isa. Nang itutok ko nito ang baril kay Martin, tinutukan ko rin ang nanay niya. Nang mga sandaling yon, nagpapambuno ang dalawa. Pilit na nilalapit ng aswang ang matalas niyang kuko sa leeg ni Martin. Pero hawak nito at pinipigilan ng kamay ng kalaban. Biglang sinuntok ni Martin ang aswang ng malakas at sunod-sunod. Pagkatapos isinipa ng malakas. Galit na galit siyang sinugod muli nito. Pero bago pa siya makalapit, pinuputokan ko ang sahig sa harap niya para hindi siya makalapit. Subukan mo siyang saktan! Subukan mo ring saktan ng nanay ko! Magsabayan na lang tayo! Papatayin kita! Sige! Iputok mo! Kira, wag! Mula sa likod kusina ay dahan-dahang lumabas si Ate Duday at biglang hinampas ng malakas si Jessica sa ulo ng hawak nitong malaking kawali. Dahil doon ay bigla kong hinagis sa holster ko kay Martin. Kinuha niya mula doon ang military knife, sabay saksak sa aswang sa dibdib. Nang inangat nito ang kamay para saksakin din si Martin, mabilis ko siyang binaril. Saktong paglayo niya, tumama ang bala sa ulo ng aswang. Sa isang iglap, tuluyang bumulagta ito sa sahig. Nay! Hayop ka! Papatayin kita! Dapa! Mga walang iya kayo! Anak! Tama na! Huwag mo akong tawaging anak! Kinamumuhian kita! Isinusumpa ko ang araw na ikaw ang naging ama ko! Dahil ayaw huminto sa pagwawala si Jessica, napilitan akong barilin siya sa kamay at sa binti, kaya siya bumagsak. Dahil doon ay nabitawan niya ang baril na agad nilayo ni Ate Duday. Pagkatapos ay saka pa lang ako tumayo at nilapitan siya. Umagos ang luha ko. Hindi ito bang nakilala kong Jessica? Ang malapit kong kaibigan at partner in crime. Pero biktima lang din siya at bunga lang siya ng maling desisyon ni Don Pedro. Hindi kita mapapatawad! Pinatay niyo ang nanay ko! Kailangan kong gawin yon para matapos ng pagpatay dito at matahimik na ang mga tao. Masyado ng maraming inosenteng buhay ang nadadamay dahil sa personal na galit mo sa tatay mo. Tama na! Patayin mo na lang ako! Hindi, Jess. Dahil gusto kong magbago ka. Gusto ko lang naman na tratuhin din akong tao. Yung maranasan kong mahalin ako ng tatay ko. Gusto kong maramdaman kung paano magkaroon ng buong pamilya. Mahirap ba yun? Kung ano man ang naging pagkukulang ni Dad, ako nang humingi ng tawad. Pero kahit kailan, hindi solusyon ang ipahamak mo ang kapwa mo at gumawa ka ng krimen para lang makuha mo ang gusto mo. Madali para sa'yong sabihin yan. Dahil ikaw ang lihitimong anak. Sinabi ko na ang dapat mong marinig. Nasa iyo na yon kung tatanggapin mo. Martin, anak! Huwag mo kong hawakan. Mula ngayon, aalis na ako sa pamamahay na to. Dahil hindi na kita kayang pakisamahan. Nakita mo na ang resulta ng ginawa mo noon. Nakita mo na, Dad. Muntik akong mapahamak. Ilang beses akong muntik na mamatay. At ang masakit pa, maraming inosenteng buhay ang nadamay. At lahat ng yun dahil sa'yo, Dad. Dahil sa'yo!
Martin, Kapag natapos nating makausap ang makasama mong pulis, tulungan mo ako mag-impake. Aalis na ako dito. Ayoko na dito, Kira. sige. Kasya naman tayo sa bahay ko, di ba? Pansamantala lang. Hanggat hindi ako nakakahanap ng... Ayoko sa malaking bahay gaya nito. Gusto ko yung simple lang. Mas mahalaga kasi sa akin na ikaw ang kasama ko kahit sa maliit lang na bahay. Sige, kung yan ang gusto mo. Mula noon ay tuluyan na tahimik ang bayan namin. Bumalik sa normal ang lahat. Wala nang takot na lumabas sa gabi. Ang lumang mansyon nila Martin ay abandonado na ngayon at ipapagiba na rin niya. Ang daddy niya ay naninirahan na sa Amerika kasama ang isa pang anak nito. Ang ibang ari-arian nito ay pinamahagi at ipinamana sa lahat ng mga anak niyang kilala niya. Habang kami naman ni Martin, simple at tahimik na namumuhay sa bahay namin. Hindi man kalakihan, pero puno ng pagmamahal. Engaged na rin pala kami. Ngayon, totoo na ito, pati ang singsing. Dab, mauna na ako umalis ha. I have a lot of meetings today. Baka hindi ako agad makasagot sa mga messages mo. Sige. Ako naman naalis ako ng mga 9:30. Okay? Mag-iingat ka sa mga operations nyo ha. Come home to me alive, love. I will. I love you so much, Martin. I love you more. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Hindi madali, pero alam ko na lahat tayo ay darating sa punto na mapapatawad natin ang sino mang nagkasala sa atin. Si Jessica ay isa lamang biktima at resulta sa mga maling desisyon ng isang tao. Totoo nga ang kasabihan, we create our own demons. Sa ngayon wala na akong balita kay Jessica. Habang kami naman ni Martin ay nakabuo na ng sarili naming pamilya. Hanggang dito na lamang at sana'y nagustuhan ninyo ang aking ibinahaging kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nagmamahal, Kira.